Nandito na naman si Lola Becky. Mag-share lang ako ulit ng aking libro. Chapter 12, ang paglalakbay ng isang caregiver sa Amerika. Kumbaga, ito yung chapter lang na may kwento tungkol sa yung pagpunta ko dito. Anyway, babasahin ko na. Ang paglalakbay ng isang caregiver sa Amerika, chapter 12. Okay? Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na maglalakbay ako sa malayong bansa upang magtrabaho. Isa lamang akong simpleng ina na may pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng aking mga anak. Ngunit minsan sa buhay, dumarating ang mga pagkakataon na kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon. Isa sa pinakamabigat na desisyon na ginawa ko ay ang iwan ang aking mga anak habang sila ay bata pa upang makapagtrabaho sa Amerika. At saka yung asawa ko, yung tatay nila, may sakit yun eh. Hindi namin alam, nung wala na ako na-diagnose na siya ng cancer. So anyway, tuloy ko to. Hindi madaling maging isang ina na malayo sa kanyang mga anak. Maraming gabi na ako ay umiiyak at nananalangin sa Diyos na bigyan ako ng lakas ng loob. Sa bawat araw na ako ay nagtatrabaho, ang nasa isip ko lamang ay ang kinabukasan ng aking pamilya. Pagdating ko sa Amerika, marami akong natutunan bilang caregiver. Nakilala ko ang iba't ibang tao na may kanya-kanyang kwento ng buhay. May mga taong mababait at mapagmahal at mayroon ding mga karanasan na nagturo sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa buhay. Sa bawat karanasan na aking pinagdaanan, mas lalo kong napatunayan na ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa atin. Sa kabila ng pagod, lungkot at mga pagsubok, naroon pa rin ang pag-asa at ang biyaya ng Diyos. Pag-asa at ang biyaya ng Diyos. Ang mga kwentong mababasa ninyo sa aklat ko, yung mga experiences ko, mga karanasan na aking naranasan bilang caregiver dito sa Amerika. Sana sa bawat pahina ay may aral, inspirasyon at pag-asa na maiiwan sa puso ng bawat mambabasa. Ito kasi ito nga yung unang-una maging grateful ako dahil talagang hindi ako pinabayaan ng Diyos. Talagang honestly noon nag-apply ako papuntang Saudi Arabia, hindi ako matuloy-tuloy. Yung palang gustong Panginoon dito ako sa Amerika. Anyway, pero hindi ibig sabihin porque nakarating ako dito, kinalimutan ko ang Diyos. Hindi. Bago pa man ako pumunta dito, mga anak ko talaga, nagsisimba na talaga kami every Sunday. May mga kanta kami ng Christian songs. Yung talagang mingi ako ng gabay sa Panginoon. Siya talaga. Tapos yun nga, nakarating ako dito, pasalamat talaga ako sa Diyos. Grabe. Number one, hindi kailangan maraming pera eh. Ang akin, yung matustusan ko yung pag-aaral at saka yung mga pangangailangan ng mga anak ko. More on sa pangangailangan. Maliit lang ang sweldo ko noon dito nung nag-umpisa ako. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Marami pa rin tumutulong sa amin kahit na nandito na ako. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, huwag ninyong sasabihin sa mga kaibigan ninyo na nasa Amerika ako kasi akala nila marami kaming pera. Nagkamali yung asawa ko, yung tatay nila, kunento sa kaibigan niya. Akala ngayon ng kaibigan niya, limpak-limpak na yung kinikita ko dito. Sus Mariosep. So, nag-umpisa na, andun na, nangungutang na. Sabi ko, ano papautang ko? yung sweldo ko, hindi nga magkasya pa sa inyo eh. Kasi nga, nangungupahan eh. Siyempre, kailangan merong bahay na titirahan. Anyway, number one yun ang pinaka number one na concern ko, yung makatira sila ng maayos na bahay, apartment, mababayaran yung tubig, kuryente, telepono, tapos meron sila, yun ang mga priorities ko. Hindi,
Kahit balikbayan box, hindi ako nagpapadala noon. Talagang, ibig sabihin, nakikisali lang ako sa padala ng sister ko. Konting items lang, hindi yung sasabihin mo na porque nandito ka sa Amerika, papadala ka palagi ng balikbayan box. Hindi na. Sabi ko, ano, akala nyo ba yung nilalagay sa balikbayan box, hindi ko ginagastos yun? Sa sweldo ko din yun. Alam man, puro utang ang gawin ko. Di ano na mangyari sa akin kung puro utang. Tsaka nung umalis ako sa Pilipinas, may utang ako sa mga kapatid ko. Napasalamat ako dahil bago ako umalis, may pera yung mga anak ko. At nabayaran ko sila. Yan ang number 1. Kailangan yung utang binabayaran. Kahit kapatid mo yan. Nagpapasalamat ka din sa kanila dahil umaalalay talaga sila. Kaya wag natin mamasamain yung mga tinutulong ng kapatid natin tapos sisingiling ka, abay magbayad ka. Kapatid mo yan, kahit na kapatid mo yan, ibig sabihin, mabuti nga kapatid mo nagpapautang walang interes, di ba? Kung sa ibang tao ka ng utang, may interes yun. Oh. At saka kung nakarating ka ng ibang bansa, huwag kang mag-iisip ng lakwatsa. Mag-isip ka muna ng trabaho. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa lakwatsa kasi, alam ko kasi magastos. May sweldo ko, ubusin ko sa lakwatsa. Paano yung pamilya ko? Priority ko yung pamilya ko. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Saka yun nga, nagdadasal ka palagi. Kailangan magdasal ka palagi. Hindi mo kakayanin tumawid pag wala kang gabay. Yung dasal, hindi ka nagdadasal, hindi ka, naku. Kahit meron kang minsan ginagawang masama di ba? Kalokohan, nagloloko ka. May pagka-immature ka pa rin, yung ganon. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sinasamahan ka niya. Kaya hindi ka napapariwara, pero humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa Diyos, magpasalamat ka dahil hindi ka niya pinabayaan, di ba? So anyway, nagsishare lang ako. Kaya yung paglalakbay dito sa Amerika, marami akong natutunan. Hindi lang sa kita. Yung kahit nung maliit ang kita ko, na pagkakasya ko, di ba? Marami, may utang, bayad, ganun lang yun Hanggang sa lumalaki ng konti yung sweldo, pero kailangan pa rin maging maayos, hindi yung gastos ka lang ng gastos. Kasi hindi naman talaga malaking, mang-maintenance lang ng kotse, nagmamaneho ka. Maintenance, gasolina, yung insurance, kasama yun. Hindi mo pwede pabayaan yun. Dito sa Amerika, magloloko ka. Sus Mariosep, nakakatakot magloko dito. Ewan ko bakit yung ibang lakas ng loob gumawa ng kalokohan Kumbaga, nakarating ka na nga dito sa Amerika, dapat nga inayos mo yung buhay mo Bakit mo pinabayaan mong masira ang buhay mo dahil sa naging mapag-asam ka? Masyado ka naging maambisyon. Kahit sa maling paraan na uwi. Diba? O ngayon, nasaan na? Nasaan na American dream mo? Wala na. Nasira ka na. Maganda sana ang profesyon mo. Diba? Nurse, doktor. Tapos nakaisip ka ng paraan para kumita ng pera. Kalaban mo, gobyerno. O ngayon, nasaan ka na ngayon? Wala. Diba? Dapat kasi lahat ng bayaya ng Diyos, iniingatan na lang natin. Tsaka, makontento tayo. Okay? So anyway, nagsishare lang ako mga anak, mga apo. Bukas, yung susunod na chapter 13, Mr. Sweet Tooth. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Bye.